Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Victoria Anunuevo and illustrator Cora Dandan Albano. Si Pilandok at ang manok na nangingitlog ng ginto. Sakim at malupit si Dato Usman. Inaangkin niya ang lahat ng maibigan. Inaangkin niya kahit ang ari-arian ng mga kawawa niyang sakop. Mabagsik siyang magparusa sa sino mang tumutol at ayaw sumunod. At nanaginip si Dato Usman ng isang malakit gintong sari manok. Gusto ko ng gintong sari manok, sabi ng Dato pagkagising. Gusto kong magpagawa ng pinakamalaki at pinakamagandang gintong sari manok. Noon din, inutusan niya ang mga kawal. Kunin ang lahat ng ginto sa buong bayan. Hinakot ng mga kawal ang lahat ng ginto. Sinasamsam nila ang mga suklay, hikaw, singsing, at ipapang alahas na may ginto. Sinasamsam nila ang mga kasangkapan ng taong bayan na yari sa ginto. At ibinilanggo ang maraming mahirap dahil walang maibigay na ginto. Nasaksihan nito ni Pilandok. Awang-awa si Pilandok sa taong bayan at galit na galit siya kay Dato Usman. Nag-isip siya ng paraan para matulungan ang taong bayan laban sa kalupitan ni Dato Usman. Naisip niyang turuan ang kanyang manok na mangitlog ng mga butil ng ginto. May 4 na butil ng ginto siya. Isa-isa niyang pinasok sa puwit ng manok ang 4 na butil ng ginto. Pagkaraan, tinuruan niya ang manok na ilabas ang ginto kapag tinapik. Matagal niyang sinanay ang alagang manok hanggang matuto itong mangitlog ng ginto. Nagpunta ngayon si Pilandok sa palasyo ni Dato Usman. Inabutan niyang nakahiga sa ginto ang sakim na malupit na Dato. "Sino ka?" Mabagsik na sigaw ng Dato. "Kawal, palayasin ang pulubing ito." Magalang na nagpakilala si Pilandok. "Mahal na Dato," sabi ni Pilandok. "Dala ko ang alaga kong manok na magbibigay sa inyo ng maraming ginto." Pinagtawanan ng Dato si Pilandok. "Baliw ka ba? Paano akong magkakaginto sa alaga mong payat na manok?" Ngunit tinapik ni Pilandok ang manok at lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mata ng sakim na Dato. Lumapit siya kay Pilandok at siya ay tumapik sa manok. Lumabas ulit ang isang butil ng ginto. "Magkano? Magkano ang manok mo?" Sabik na tanong ng Dato. "Ibibigay ko po ito sa inyo," magalang na sagot ni Pilandok. "Pero palayain po ninyo ang mga bilanggo at isauli na ninyo ang mga gintong sinamsam ng mga kawal sa taong bayan." Nag-isip mabuti ang Dato at tinapik uli ang manok ni Pilandok. Lumabas ang 2 butil ng ginto. Umiral ang kasakiman ng Dato at pumayag sa mga hiling ni Pilandok. Pinawalan noon din ang mga bilanggo. Iniutos din ng Dato na ibalik sa taong bayan ang kanilang mga ginto. Bago umalis, itinuro pa ni Pilandok ang mga dapat gawin para mas maraming itlog na gintong lumabas sa manok. Dapat pabayaan mag-isa ang manok sa isang maganda at tahimik na silid. Dapat itong dulutan ng saganang pagkain, na tinupad agad ni Dato Usman. Tinapik pa ulit ng Dato ang manok bago pa ito pakawalan sa inihandang silid at lumabas ang ika-4 na butil ng ginto. Nung gabing iyon, muling nanaginip si Dato Usman. Napanaginip niya ang mahiwagang manok at punong-puno sa ginto ang silid nito. Kaya maagang gumising si Dato Usman at agad pinuntahan ang silid ng manok. Laking gulat niya pagpasok sa silid. Sa halip na ginto, puro dumi at tae ng manok ang silid. Hinuli niya ang manok at tinapik, pero walang gintong inilabas ang manok.
Natae pa ang manok sa kamay ng datu. Dakipin ngayon din si Pilandok, utos ni Dato Usman sa mga kawal. Ngunit saan makikita si Pilandok? Hanggang ngayon, hinahanap ng mga kawal ang matalinong may-ari ng manok na nangingitlog ng ginto. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!